حي على الفلاح. Minasyaitanir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, na pagtagumpayan natin ang unang araw ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Nababanggit natin to kasi marami sa mga hindi Muslim, pag nasasabi mo na fasting ako, lumalaki yung mata nila, nagugulat, ha? Di ba mahirap yon? Di, kaya mo yon? Lalo yung may mga mabibigat na trabaho. Pero hindi nila alam yung sarap ng pagtatapos ng pagpapasting. Kaya sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, lis-saimi farhatan. Sa tao ikang nag-aayuno ay may dalawang kaligayahan. Una, inda fitrihi. Pag mag-i-iftar ka na, lahat siguro ng pagkain na ihaing sa'yo, masarap. Kahit ano, hindi marunong magluto, magaling magluto, basta magpapasting ka, parang magic. Kaya nga imagine, may cooking show, Ramadan, at ang magiging judge yung mga taong nagpapasting, siguro lahat panalo. Dahil walang hindi masarap. Yun ang kapangyarihan ng pag-aayuno. Sinabi yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na masaya ang taong nag-aayuno sa kanyang pag-i-iftar na hindi niya alam kung ano yung nangyayaring ginhawa sa kanyang sarili. At pangalawang kaligayahan ay inda liqa'i rabbi. Sa sandaling siya ay makakatagpo na niya ang kanyang Panginoon. Sapagkat lahat ng nag-aayuno ay merong pangako na siya ay makakatagpo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, fil jannati bab yuqalu lahu ar-rayyan. Sa paraiso daw ay merong pinto na ang tawag sa kanya ay Rayyan. Walang pumapasok doon maliban sa mga taong nag-aayuno at ibilang nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na doon tayo makapasok. Kahapon, inshallah, pangalawang episode natin ito, nabanggit natin na si Adam alayhi salam, ang ating ama, ay hinulma ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa kanyang kamay. At kinuha ang mga lupa na ito mula dito sa mundong tinitirhan natin. Kaya ang kulay natin ay kulay ng mundo. May sense, di ba? Ito talaga, sa atin talaga ito. Hindi maitatanggi na ang tao ay dito nakatira sa mundo sapagkat ang materyales na ginamit para sa kanya ay dito kinuha. At sinabi din natin na nang si Adam alayhi salam ay nahulma na, pero wala pang ruh, wala pa yung kaluluwa, nakikita na siya ng mga malaika at ng mga jin. Dinadaanan siya ni Iblis palagi. Kinatok pa, binanggit natin sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinasabi niya, khulikta li amrin azim. Sinasabi ni Iblis kay Adam, nakahulma pa lang siya, clay o putik, ikaw ginawa ka, hindi ko alam, sa napakalaking dahilan, li'amrin adim. Kaya sabi ng ating mga scholar, si Iblis, hindi pa man din nabubuhay si Adam alayhi salam na ating ama, ay meron ng hasad. Meron na siyang inggit para sa pagkakalikha kay Adam alayhi salam. Sinabi din natin na hanggang sa bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ruh si Adam alayhi salam. At paglagay ng ruh, nang pumasok yung fanafakhna at inihip namin sa kanya ang ruh, pagpasok ng ruh ay nabahing siya. Bumahing si Adam alayhi salam at sinabi niya, Alhamdulillah. Parang bumahing. Ang unang salita na lumabas kay Adam alayhi salam nang siya ay nabuhay ay Alhamdulillah. At sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay, ano? Yarhamukallah ya Adam. So sinasabi natin yan. Hanggang ngayon, pag may bumabahing, Alhamdulillah,
Tinuturo natin yung mga magulang sa ating mga anak, pag bumahing ka, sasabihin mo, alhamdulillah, at tinuturoan natin, yarhamukallah, na ang ibig sabihin ay, kaawaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ganap na nabuhay si Adam alayhi salam, ang ating ama, may buhay na, nag-alhamdulillah na, sinabihan na siya ng yarhamukallah, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumunta sa grupo ng mga malaika, ya Adam, pumunta ka ika sa mga malaika na yan. At ang mga anghel na yon, yung mga malaika na yon, ay manghang-mangha kay Adam at si Adam ay nagtutungo sa kanila. Pagdating mo ika doon, sabihin mo sa kanila, Assalamu alaikum. Si Adam alayhi salam, sinunod niya ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binuntahan niya ang mga anghel, ang mga malaika, at sinabi niya, Assalamu alaikum. Sumagot naman ang mga malaika, Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innaha tahiyyatuk wa tahiyyatu durriyatik. Yan, Adam, ay ang pagbati mo at pagbati ng iyong mga angkan. Subhanallah. Yung bati natin, hindi inimbento ng kung sino. Sino pa nagsabi? Si Allah subhanahu wa ta'ala mismo na ginawa ni Adam alayhi salam na unang pinagbatian ay ang mga malaika. Ganun kabigat yung ating ginagawang pagbabatian sa isa't isa na Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. At si Adam alayhi salam ay tinuro niya ang mga pangalan ng lahat ng mga nilikha. Siya nagsabi sa mga pangalan. Sinabi niya, ito ay bundok, ang tawag diyan ay dagat, ang tawag diyan ay puno, at sinasabi niya yan sa mga malaika. Sinasabi ng ating mga ulama, ito ay pagpaparangal kay Adam alayhi salam na siya ay may kaalaman, subhanallah, na hindi alam ng mga malaika. Alam natin ang trabaho ng mga malaika. Alam nila ang lahat. Pati yung al-ghaib, nalalaman ng mga malaika. Pero maliban sa pagkakataon na ito, dahil si Adam alayhi salam, siya ang nagturo sa kanila kung anong pangalan nito, anong pangalan nun, anong pangalan yan, isang pagpaparangal kay Adam alayhi salam. Sabi ng mga malaika, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kaluwalhatian sa iyo, ya Allah, tunay na wala kaming nalalaman maliban sa itinuro mo sa amin, innaka antal azizul hakim. Pero bago yan pagpapangalan na yan, meron pang isang napaka-importanting naganap na hindi natin pwedeng isang tabi. Ano yun? Ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsujud ang mga anghel kay Adam alayhi salam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. At nang sabihan namin ika ang mga malaika, ang mga anghel, na magsipagsujud kayo ika kay Adam, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ. Nagsipagsujud sila maliban kay Iblis, aba, tumanggi, wastakbar, at nagmalaki, wa kana minal kafirin, nagkaroon na ng kafir. At siya ay napabilang na sa kafir. Ito yung uring kafir na kilala si Allah. Akala natin pag kafir, hindi kilala si Allah, pero ibang sitwasyon ni Iblis. Aba, siya ay tumanggi, wastakbar, wa kana minal kafirin. Meron ditong tanong, inshallah, hindi natin mapalawak, pero nais kong banggitin sa inyo. Mas'ala ito. Bakit kasama si Iblis sa nautusan? Samantalang sinabi ni Allah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Sinabihan namin ang mga anghel na magsujud kay Adam. Ano ba si Iblis? Si Iblis ay jinn. Hindi siya kabilang sa mga anghel. So therefore, kung hindi siya nagsujud, okay lang. Dahil hindi naman siya kasama sa pinag-utos. Sino sang-ayang doon? Pero hindi. Merong tinatawag na kawaid, pamantayan, na pag inutusan ang mas mataas, ay nadadamay na yung mas nasa ibaba. Nakita ko si engineer. Pag ang CEO, presidente ng kumpanya, inutusan ang engineer, wag kayong daraan dito, ayoko na may pumapasok dito. Ibig sabihin ba, engineer lang o kasama na yung mga labor, mason, yung mga mas mababa sa engineer? Ito ang ahkam sa lughatul Arabiyya na pumapasok dito. Nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsipagsujud kayo mga anghel kay Adam, ay sakop na ang
pag-uutos pati sa mga jin. Pero mayroong isang hindi strong na riwaya na si Iblis, nung panahon na yon na inutusan magsudyod ang mga anghel, nandun siya sa piling ng mga anghel dahil siya ay nagmamanman, spy. Dahil kasalukuyang merong digmaan sa pagitan ng jin at ng anghel at kinakailangan niya manman doon. At nang nagsudyod sila, lumitaw siya na hindi magsudyod. Pero hindi yon masyado kalakasang opinion. Wallahu alam. Ang pinakatama ng inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsudyod ang mga anghel ay kasama doon magsusudyod ang mga jin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit kay Iblis? Bakit ka hindi nagsudyod lima khalaqtu biyaday? Bakit hindi ka nagsudyod sa nilikha ko mismo sa aking kamay? Tingnan yung pagpaparangal ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam. Kaya hindi pwede sabihin tao lang eh. Tao lang. Pero kung pinag-uusapan itong dakilang nilikha na malaika, jin, halos bigyan ng mataas ni Allah subhanahu wa ta'ala na karangalan ang tao. Hindi ba? Dahil pinagsudyod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nasa langit kay Adam alayhi salam. Ngayon, si Adam, nagtataka siya. Nang nandun na siya sa Jannah, sa hardin, bakit wala siyang kauri? Ang mga anghel, marami. Jin, may mga jin. Ibon, mga ibon. Isda, mga isda. Pero siya, nag-iisa lang siya. Kaya siya ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nang siya ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabing paggising niya ay nandun na si Hawa. Si Hawa. O tawag ng mga ibang scripture ay si Eva. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron kasing masala dito na ewan ko lang kung lahat ng babae ganito, pero napag-usapan to sa libro ng Aqidah. Parang may mga babae nagagalit, may monitor pa naman tayo sa baba, nagagalit na pag sinabing ikaw ay kinuha lang sa tadyang, bakit ako kinuha lang sa tadyang? Kasi ito yung hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dir'." Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakatunguan niyo ng mabuti ang mga kababaihan sapagkat sila ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. So, parang hindi mo matanggap na ako ay babae. Nilikha lang kay Adam, pero si Adam nga nilikha sa putik. So, mas mabuti na yung kalagayan ng babae na kinuha sila sa kay Adam dahil si Adam ay salsalim fakhar na. Isang magandang uri na ng putik na dumaan na sa proseso kaysa si Adam ay galing talaga sa lupa. So, hindi ito kapintasan para sa mga kababaihan. At yung pagsasabi na astawsu bin nisa'i khairan, sila ay wag mong kinuha sa tadyang, kaya sila ay baluktot. Pag pinilit mong ituwid, kasarta, ay mababali mo sila. Hindi rin to kapintasan. Bagos ito ay pagbibilin sa mga kalalakihan na maging masyadong mabuti sa mga kababaihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hindi ba pagka merong ang kalalakihan ay mas malalakas kaysa sa kababaihan? Pagka tayo ba ay nag-construction o naglipat na mga gamit dito, magpapatulong ka ba sa babae na magbuhat ng mabigat? Hindi. Instinct yun ng tao na, hindi to sa'yo, sa amin tong malalakas, kami ang bubuhat nito. Ito ang mga karangalan na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa babae at hindi dapat ito isipin ng mga kababaihan na bilang kapintasan sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْنَا يَا Adam, at sinabi namin, O Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allahu Akbar. Adam, ikaw ay tumirai ka at iyong asawa sa Jannah, wa kula minha ragada haytu syi'tuma. Kainin nyo lahat ng nais nyo dyan. Sky's the limit. Kung anong gusto nyo, nariyan lahat. Name it. Pero may isang bilin, wala takraba hadihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Pero wag nyo ikang lapitan ang prutas o bunga sa punong kahoy na ito at kayo ay mapapabilang sa mga taong gumagawa ng kasalanan.
Alam nyo, ginagamit ko itong aya na ito sa pagpapaliwanag sa mga non-Muslim kung bakit naghihijab ang mga babae. Nakonek nyo, sundan nyo ako at inshallah maituro rin nyo ito sa mga makakausap nyong hindi pa Muslim. Bakit? Sa comparative study, sa pag-aaral ng dalawang scripture, sa Bible, meron din ganito. Ebat Adan story. Sa Quran, meron din ganito. Adam wa Hawa. Nang inutusan sila, pakinggan nyo sinabi sa Quran, wala takraba hadihi syajara. Huwag nyo ikalapitan ang puno. Makakagawa ka ng kasalanan. Pero sa Bible, ang sinabi, huwag kainin ang prutas, ang bunga sa punong kahoy. Ang paglapit at pagkain, magkaiba o hindi? Magkaiba. Yun ang point. Dahil, pagka sinabing huwag kainin, pwede mong lapitan. Ang totoo, pwede mong hawakan yung prutas. Pwede mong amuyin. Dilaan mo pwede. Kahit pitasin mo pwede. Iuwi mo ng bahay, itabi mo sa kama. Huwag mo lang kainin. Pero sa Quran wala takraba. Huwag niyong lapitan yung prutas dahil makakagawa ka ng kasalanan. Ano ibig sabihin? Papunta pa lang sa kasalanan, ang pagtuturo ng Islam ay bawal mo na. Kaya may hijab. Ang bawal sa atin, zina. Pero kung yung babae maglalantad ng kanyang mga fitna, ng kanyang, quote-unquote, alindog, ang mga kalalakihan ay makakagawa ng kasalanan at mapupunta ito sa zina, wal-iyadu billah. Parang ang layo, malayo, pero ganun kasipag ang syaitan. Paazallahum asyaitan at inshallah yun ang pag-uusapan natin sa susunod na episode kung paano sila iniligaw ni syaitan at inshallah mapag-aralan natin ang mga detalye ng mga kaganapang ito dahil importante yun sa buhay ng tao. Kung paano na nasa kanila lahat, pero sa isang iglap, naloko sila, nadaya sila, at paano sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.